Marami sa atin ang pamilyar sa kulturang jazz noong dekada 20, naging sagisag ng lipunang Europeo pagkatapos ng unang bigmaang pandaigdig. Gayunpaman, kakaunti lang ngayon ang nakarinig kay Ada Bricktop-Smith, isang may-ari ng jazz club at sosyalita na naging isang alamat sa kultura. Samahan ninyo ako sa pagtuklas ng kanyang kwento. Ang babaeng makikilala bilang Bricktop ay ipinanganak bilang Ada Beatrice Smith sa bayan ng Alderson sa West Virginia noong ika-14 ng Agosto, 1874. Medyo kakaiba, nadagdag siya ng ilang gitnang pangalan sa kanyang buhay, kabilang ang Queen Victoria na kinuha mula sa matagal nang naghaharing monarka ng Britanya at Virginia mula sa rehiyon ng Amerika na kanyang pinagmulan. Ang kanyang mga magulang ay parehong dating inalipin sa katimugang Estados Unidos. Halimbawa, ang kanyang ina ay ipinanganak sa gitna ng digmaang sibil ng Amerika noong unang bahagi ng dekadang 1860 at sa teorya ay inalipin sa unang 2 taon ng kanyang buhay. Ang tagumpay ng Union sa digmaan at ang paglalabas ng Emancipation Proclamation ang nagwakas sa pagkaalipin sa Estados Unidos. May halo ring lahi ang mga magulang niya at may dugong Irish si Ada mula sa ina niya. Bata pa si Ada nang mamatay ang kanyang ama at lumipat ang pamilya nila mula West Virginia papuntang Chicago noong unang bahagi ng Great Migration. Tumagal ng mga dekada mula 1910 hanggang dekada 1960 ang migrasyong ito at milyon-milyong Aprikanong Amerikano ang lumipat mula timog patungong industrial na lungsod sa Hilaga gaya ng Chicago, Detroit at Cleveland. Bata pa lang si Ada, nagtrabaho na siya sa mga saloon at bar sa Chicago. Di naglaon, lumalabas na rin siya sa mga pantatanghal sa teatro. Ang una niyang paglabas ay sa isang pagtatanghal ng Uncle Tom's Cabin sa Haymarket Theater sa Chicago. Sa panahong ito rin niya nakuha ang pangalang Bricktop na tila tumutukoy sa kanyang mamula-mulang buhok na bunga ng kanyang lahing Irish. Nang siya ay 16 na taong gulang pa lamang, umalis si Smith sa kanilang bahay upang maglibot sa Midwest kasama ang isang grupo ng mga artista na nagpapalabas ng vaudeville kasama ang iba pang mga Aprikanong Amerikano. Nang matapos ang trabahong ito, napadpad siya sa New York. Sandaling nagtrabaho siya sa Baron's Nightclub sa Harlem, New York, na noon ay nagbabago mula sa dating puting komunidad ng mga lumang pamilyang Dutch patungo sa sentro ng muling pagsilang ng kulturang Aprikanong Amerikano. Ginugol niya ang ilan sa mga taon ng dekada 10 at unang bahagi ng dekada 20 dito, bagamat naglibot din siya sa bansa, bumalik ng ilang panahon sa Chicago at naglakbay pakanluran patungong California. Sa mga taong ito, nahasa ang kanyang kakayahan bilang jazz singer, vaudeville performer at mananayaw na bihasa sa iba't ibang estilo. Kahit medyo nagtagumpay siya sa Amerika, nung unang bahagi ng dekada 20 nagpasya si Smith na umalis at lumipat sa Europa. Sa isang bagong talambuhay ni Bricktop na isinulat sa unang panauhan na para bang mula sa kanyang pananaw at ginamit ang kanyang mga liham at sariling mga sulatin bilang sanggunian, ang kanyang desisyon na lumipat mula Harlem at New York patungong Paris sa Pransya ay ipinaliwanag sa mga sumusunod na paraan. Nakuha ko ang telegrama ni Jean Bullard na ipinadala sa Colney's Inn sa Harlem na humihiling ng babae na pupuntang Paris para kumanta sa La Grande Duke. Naghahanap ako ng paraan para ayusin ang buhay ko. Mas lalo pang hirap makahanap ng trabaho ang mga awit at mananayaw kahit kagalang-galang kami. Naguunahan kami sa limitadong pwesto. Ang mga musikero ng jazz na pabalik-balik sa Atlantiko ay nagsabi na mas madali ang buhay sa Paris. Pinakamaganda, wala itong pagkiling sa lahi. Nangarap akong kumain, uminom at makisalamuha kahit saan at kanino gusto ko. Kaya si Smith ang umalis papuntang Pransya bandang huli ng 1923 o maagang bahagi ng 1924. Lumipat si Smith sa lungsod na sentro ng kultura ng mundo. Nang ibabaw ang Paris noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo, nang dito nanirahan sina Émile Zola, Alexandre Dumas, Marcel Proust, pati mga makata at pintor tulad nina Baudelaire at Monet. Madalas puntahan ng mga taong ito ang mga club tulad ng Moulin Rouge, kaya nakilala ang Paris bilang sentro ng kultura ng sayaw at kalayawan sa mundo.
Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig at ng mga krisis na sumunod dito, tulad ng pandemya ng Spanish flu at mga digmaang sibil at revolusyon na yumanig sa mga bansa gaya ng Alemanya, Turkey at Russia, isang bagong henerasyon ng mga manunulat, makata, pintor at mananayay ang dumagsa sa Paris. Kasama rito ang mga tao tulad ng mga manunulat na sina James Joyce at Ernest Hemingway at ang makataang si Yrsa Pond. Ang eksenang ito ay sinuportahan ng napakalaking pag-unlad ng ekonomiya at mga spekulasyon sa panangalapi mula 1,923 pataas. Isa itong boom na kalaw na ibabagsak ng malala noong 1,929, ngunit bago yon ay maraming pera ang umiikot sa Paris. Sa ganitong kapaligiran, mataas ang demand para sa mga jazz singer, mananayaw at iba pang kaugnay ng masiglang nightlife ng Paris. Mabilis sumikat si Bricktop sa Paris at naging malapit kina F. Scott Fitzgerald, Hemingway at iba pang manunulat habang nasa kabisera ng Pransya. Kung saan pumunta ang mga manunulat at artistang ito, lalo pang dumami ang tao at dumagsa ang manonood sa palabas ni Ada nang dumalo sina Fitzgerald at Hemingway. Lalong sumikat siya at madalas siyang kunin ni Cole Porter bilang tagapaglibang sa mga party nito. Dito, kilala siya nagtuturo sa mga bisita ng pinakabagong sayaw tulad ng Charleston at Black Bottom at sinasabing tinuruan pa niya ang magiging Haring Edward ang ikawalo kung paano gawin ang mga ito. Pinag-iisipan na niyang magtayo ng sarili niyang lugar dahil naiinis siya sa liit ng mga dance club sa Paris kumpara sa mga venue sa Amerika. Gayunpaman, nagkaproblema siya sa lisensya sa kanyang unang pagtatangka at hindi ito natuloy. Noong 1926 sa wakas ay nagawa ni Smith na magbukas ng sarili niyang lugar. Tinawag niya itong Che Bricktop at agad itong naging matagumpay. Naging mahalagang lugar ng kultura sa Paris noong ikalawang kalahati ng Roaring Twenties. Nagbunga ito ng maraming maalamat na kwento. Sa isang pagkakataon, ang dakilang Amerikanong manunulat na si John Steinbeck, mayakda ng The Grapes of Wrath at Of Miser Men, ay lasing na itinapon palabas ng chair bricktop ni Smith. Si Steinbeck ay kilalang nagpadala ng taxi na puno ng rosas bilang paghingi ng paumanhin sa club sa Paris. Pagkatapos noon, muli siyang tinanggap ni Ada. Ang kilalang si Fred Astaire ay bumisita pa at nagtanghal sa club. Ang club ay binanggit din sa maraming nailatalang akda noong panahon na yon ni na Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh at iba pa. Ngunit pansamantala lang ang tagumpay nito. Noong taglagas ng 1929 naganap ang pagbagsak ng Wall Street na sinundan ng malaking depresyon. Nang magsimula ito, ang masiglang jazz scene at mga party ng dekada 20 ay naging alaala na lang at nahirapan ang mga club tulad ng Chair Bricktop. Marami ang nagsara ng kanilang pintuan. Sikat si Chair Bricktop kaya nagpatuloy pa ito ng ilang panahon pero sa huli tuluyan ding namatay ang mga ilaw. Pansamantalang bumalik si Smith sa US kung saan bihira siyang makahanap ng trabaho. Ang hindi tiyak na kalagayan at pagkamatay ng kanyang ina noong 1938 ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1930 ay higit pang nagpabagsak sa industriya ng aliwan. Sa panahong nagsisimula pa lamang ito makabawi ng maayos mula sa epekto ng dakilang depresyon. Gayunpaman, nag-iwan na siya ng marka sa Europa noong dekada 1920 at babalik din siya roon sa lalong madaling panahon. Bagamat mahirap ang dekada 1930 at unang bahagi ng 1940 para kay Bricktop, agad din siyang nakabangon. Noong 1942, lumipat siya sa Mexico, isa sa ilang bahagi ng mundo na halos hindi naapektuhan ng digmaan. Doon, nagtayo siya ng matagumpay na club sa lungsod ng Mexico at pinamahalaan ito ng ilang taon. Pagkatapos, habang muling itinayo ang Europa at bumuti ang ekonomiya matapos ang pagkawasak ng ikalawang digmaang pandigdig, bumalik siya sa Paris noong 1949. Hindi na tulad ng dati ang lungsod na naalala niya. Nawala sa kabisera ng Pransya ang pagiging sentro ng kultura ng mundo noong dekada 1930 at hindi na talaga ito na ibalik. Lumipat ang titulo sa New York City, isang lugar na alam ni Ada na hindi gaanong hinahanap ang vaudeville at pagsasayaw.
Dahil dito, natungo siya sa Roma matapos ang isang maikling pagtatangkang muling magtagumpay sa Paris. Sa kabisero ng Itlia, naranasan niya isang huling yugto ng tagumpay. Pinatakbo niya ang isang matagumpay na club dito noong dekada 1950. Nagpasaya siya ng maraming sikat na bisita dito, kabilang sina Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. at marami pang iba. Naging malapit silang magkaibigan ng nagbitiw na hari ng Ehipto, si Haring Farouk I sa loob ng maraming taon, at madalas siyang bigyan ni Farouk ng mga regalo tulad ng mga bote ng pabango at mga tabako mula sa kanyang mga paglalakbay. Isa sa mga aspeto ng buhay ni Smith na madalas na pag-uusapan nitong mga nakaraang taon ay ang kanyang sexualidad. Noong 1927 sa Paris, nakilala niya at nagsimula ng isang relasyon sa isang saxophone player na nagngangalang Peter Duconje. Nagpakasal sila noong 1929, ngunit agad ding nagkaproblema ang kanilang pagsasama nang malaman ni Smith ang mga relasyon ni Duconje sa iba. Naghiwalay sila noong dekada 30, ngunit hindi sila opisyal na nagdiborsyo at nanatiling legal na mag-asawa hanggang sa pumanaw si Duconje noong 1967. Gayunpaman, mukhang malaki rin ang posibilidad na bisexual din si Smith. Sa ikalawang kalahati ng dekada, 21 sa mga pinakatanyag na performer sa chair bricktop ay ang Amerikanang jazz singer na si Josephine Baker, isang babaeng kilala bilang kauna-unahang African-American na babae na naging bida sa isang malaking pelikula nang lumabas siya sa Siren of the Tropics noong 1927. Ikinuwento ni Bricktop sa anak ni Baker makalipas ang maraming taon na nagkaroon sila ng sexual na relasyon noong dekada 20 ng regular performer si Baker sa chair Bricktop. Isinara ni Bricktop ang kanyang huling club sa Via Veneto sa Roma noong 1961. Noong panahong iyon, 67 anyos na siya. Nang makapanayam tungkol sa pagsasara, sabi niya, "Pagod na ako, mahal. Pagod na akong magpuyat gabi-gabi." Bumalik siya sa Amerika at paminsan-minsan bumabalik mula sa pagre-retiro. Nagbubukas ng mga club sa New York ng panandalian, ngunit hindi ito nagtagal. Sa halip, ang huling mga taon niya ay inilaan niya sa gawaing kawanggawa at naging masigasig siyang Romano-Katoliko. Pumanaw si Smith habang natutulog sa kanyang apartment sa Manhattan noong 1 ng Pebrero, 1984. Siya ay 89 na taong gulang at namuhay ng mahaba at matagumpay na buhay. Inilibing siya sa Woodlawn Cemetery sa Bronx. Bagamat matagal na siyang wala na sa pansin ng publiko at matagal lang nawala ang jazz scene, malawakang iniulat ang kanyang pagkamatay sa New York Times at iba pang kilalang publikasyon. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Ada Bricktop Smith. Sana naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung meron pa kayong ibang suwestiyon. Siguraduhin din na iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ng notifications para ma-update kayo agad sa lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Hanggang dito na lang, magkita tayo ulit sa susunod na episode ng Forgotten Lives. Salamat!